Legally speaking, dapat marehistro. And pasado siya sa inspection. Ibig sabihin roadworthy. Kumpleto lahat. No? So si tatay kaya pumunta sa ating opisina, marami ng distrito siyang pinuntahan, walang mag-entertain sa kanya. Kaya napilitan tayo, idulog natin dito sa central office. Opo ka tatay, hintay natin. 7 District LTO Extension Office ang pinuntahan ko na. 7 distrito ng LTO pinuntahan ni tatay. Yung office natin, pawalo na pinuntahan. Isang senior citizen na may edad 78 years old, mga idol, ang dumulog sa pamunuan ni Idol Congressman Busita dahil umano sa issue na 7 distrito ng LTO ang kanyang pinuntahan, ngunit hindi pinansin ang kanyang problema tungkol sa kanyang sasakyan, mga idol. Mantakin nyo, mga idol, 7 distrito o 7 district na LTO na ang kanyang nilapitan, subalit walang nangyaring aksyon. Kaya ito ang inaksyonan ni Idol Congressman Busita. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yun, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Alright. Turn it up. Tayo, dito tayo. Hindi ka. Brother, nandito ako sa church. Asan ka? Saan? Tapos brother, may isa pa akong concern sa'yo. Meron ditong senior citizen from Bulacan. Alam mo yung Volkswagen na kotse? Yes. May old paper sila, tapos nagdaan na yan sa motor vehicle inspection, tatay, ano? Opo. In other words, as far as documents are concerned, kompleto. Tatay, anong year model po niyan? 1972 po. 1972. As regular vehicle. Kasi ano to, pasado na sa Motor Vehicle Inspection Center eh. Tapos, nandito yung old papers. Kasi si tatay napilitang pumunta sa office ko dahil ang dami na niyang pinuntahan district offices, walang nag-entertain sa kanya. Brother, hintayin ko dito sa chapel. Okay, bye-bye. Opo. Ito yung kanyang documents. Makikita mo dyan na dating rehistrado yan. Sir, pina-storage ko lang yung yung registro at saka yung plaka. Bakit mo pina-storage? Paano nag-upload po ako, nag-OFW ako. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage niya. Ngayon, gusto na niyang ipa-restore yung registration, kompleto ng documents with Inspection po. Private Vehicle Inspection Center, Motor Vehicle Inspection. Kompleto. Ang gusto ni tatay, ma-restore yung registration. Tatay, nasan yung patunay dito na pina-storage mo? Ito po yung original. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage kasi OFW. Very valid. Oo. Tatay, nasan yung sa inspection center? Ito, sir. Yan, yung sa PMBAC, ano? Yes, sir. So, kompleto siya. Kaya pala nakat yung registration, hindi siya expired. Install. Voluntarily, dineclare niya na naka-storage, hindi ginagamit, no? Kaya nakat. Now, gusto ni tatay ipa-restore. Unfortunately, walang district office ng LTO na mag-entertain sa kanya. Kaya kami pumunta dito. Ito yung pinag-usapan namin ni Executive Director. Kung kunin ko po muna, ipasok ko lang muna sa loob. Okay, please. Balikan ko kayo kung... Sige, hintay namin. Opo. Opo ka, tatay. Sir, yung kasi last na nakausap ko, tinanong ko siya dahil yung file ko daw baka hindi na makita. Tinanong ko kung ano ang ibang paraan para yan yung Marehistro. Binigyan niya po ako ng mga i-produce. Ipinroduce ko naman.
nandun po yung inspection at saka yung last certified true copy. Tapos hindi pa rin naayos. Hindi pa rin. Brother Matt, kung ang bawat nakaposisyon sa gobyerno naiintindihan yung sinasabing public service, wala namang problema eh. Ito pa lang kay tatay na kotse, model 1972. Nung siya ay OFW, dineclare niya sa LTO, in-apply niya ang storage. Ngayon, gusto ni tatay i-restore, ibalik yung rehistro. So, legally speaking, dapat marehistro. And pasado siya sa inspection. Ibig sabihin, roadworthy. Kumpleto lahat. No? So, si tatay, kaya pumunta sa ating opisina, marami ng distrito siyang pinuntahan, walang mag-entertain sa kanya. Kaya napilitan tayo, idulog natin dito sa central office. Opo ka tatay, hintay natin. 7 District LTO Extension Office ang pinuntahan ko na. 7 distrito ng LTO pinuntahan ni tatay. Yung office natin, pawalo na pinuntahan. Alam mo, isang problema talaga. Kung ang mga nasa posisyon may dedikasyon sa public service, hindi na kailangan si tatay makaabot sa opisina natin. No? Eh katulad doon, tatay, ang daming operator ng bus, ang daming drivers, ilang months na, gutom na, mali ang huli. Eh, nagko-contest, hindi nila malaman kung kailan may schedule ang hearing. Nagkaroon ng schedule, sa madaling salita, inalalaya natin at naipakita natin sa LTO na may mali doon sa panghuli. Mag-iisang linggo na, hindi pa lumalabas ang resolution. Kahapon, napirma na ang resolution. Sinabihan ko yung operator na dapat na-release na kaninang umaga. Alas 2 na, hindi pa nare-release. Ibig sabihin, kahit hindi ako mahilig mag-isip ng masama, gusto kong isipin na naghihintay ng lagay para ma-release. Walang dahilan eh. Anyway, alam nyo, lahat may hangganan eh. Yung masasama, may hangganan yan. Bakit sila, hindi lahat, nahihirapang gumawa ng tama, no? Kaya tatay, may advocacy kami. Yung aming opisina, 24 oras bukas. Para sa mga humihingi ng tulong. Kasi, talagang pag walang tutulong sa inyo, duduguin ka eh. Kung si tatay naman ay corrupt, isang office lang, tapos na yan. Kung si tatay ay corrupt, at nagtanong, sir, magkano ba? Tapos na yan. Ay mabuti, si tatay, kahit nahihirapan sa sitwasyon, pati si nanay, hindi nakakaisip magsuhol. Kasi pagka nagsuhol ka, nanay, tatay, corrupt ka din eh. So, hintayin po natin, no? Dito, tatay, mainit dyan. Meron lang po ako sasabihin sa inyo. Ano yun? Medyo, alam ko, busy kayo yung kalusugan nyo, ingatan nyo. Ay, opo, tayo. Marami ang nag-aantay pang matutulungan kayo. Ay, opo. Ano kailangan ng tulong? Ay, okay, tayo. Upo ka, tatay. Tanay, upo ka. Pawis na Hintay natin si Atty. Lan. katawan. Upo kayo. Kadalasan sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ang pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga 73. taong kailangan Ilan kong taon? pagsilbihan. Napili kong 78. hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya
pamilya ko na laging Si nanay 73, si tatay 78 years old. Ilang ng marangal Ang lakas kahit pa. pa may sandaling Nakakapag-asikaso pa ng rehistro. natatapakan ng 5 minutes later. Brother, anong findings? Opo. Kung ito kasi, yung file niya kasi is nagpa-storage siya 2,000. Okay. Okay. Ngayon, nagpa-storage siya sa Malolos. Tapos yung mother file niya dito sa is. Okay. So ngayon, per checking, kailangan ng data take on. Kailangan i-encode ulit lahat ng information nito para mapasok dun sa Sinong system gagawa? namin. Si is ang gagawa. Sino? Sa LTO is. Di ba ito yon? Hindi. Sa sa balik-balik to yung LTO na. Nandun kasi mother file niya. Ganito, no? Si kuya, si tatay, 7 distrito na ang pinuntahan. Okay? Binabanggit ko sa iyo, brother, hindi para sisihin ka. Kasi wala ka namang alam doon sa nangyari yon. Ang request ko na lang sana, kung po pwede, considering na central office ito, at si tatay ay 78 years old na, siguro, if I may suggest, i-receive nyo yung documents, kayo nang mag-usap doon sa baba. Kung yun na pong napag-usapan namin, binigay ko na rin sa kanila yung number ko. So, kayo nang mag-uusap sa baba? Yes. Kasi iimbestigahan ko rin. Kasi yung sinasabi ko na data take on, apparently, ginawa na rin pala ni tatay yun. Pero wala pa rin ano. So, kaya sabi ko sa kanya, iwan niya sa amin to para maimbestigahan ko ano nangyari. Bakit hindi pa rin natatapos kung nagawa na yung process for the data take on. So, Yes. para from there, makapag-pick up kami kung ano yung dapat gawin. Yes. So, in other words, kayo na ang tutulong kay tatay. Yes. Binigay ko na po sa kanila yung number ko. Tapos, kinuha ko na rin yung number nila. Ang special request ko lang, attorney, brother, andyan lahat yung documents. Ikaw nang bala, baka may mawala, tapos sasabihin ng lower office, kulang. Kawawa naman si tatay. Ipagtiwala na lang namin sa iyo yun. Hindi, i-photocopy na lang namin sa taas yan. Sa taas, ay tatay, Sir, Pa-photocopy na tatay, lang excuse. namin. Yung walang photocopy, sabi ni attorney, yes, sir. mag-photocopy kayo sa taas. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Baka may stop ka, ma-assist sila ng grab taxi. Saan Sir, kayo hindi mauwi, na- tatay? Sir, wag na po. Hindi na po, hindi Ipaano na na? Okay lang po. Pa-assist mo na lang. Sir, naku, hindi na po. Nakitulong na po. Hindi, ipa-assist mo na lang. Saan nga tatay kayo nauwi? Sir, sobra. Hindi, saan kayo umuwi? Sa Bulacan po. Ito, brother, pa-assist mo na lang yung sukle, bigay mo na lang. Kung sila na po umawak nung... Hawakan nyo. Nanay, magagalit ako sa inyo. Marami na po ngayon. Hindi, Pwede na po Okay. kami sumakay dyan yung bus. hindi. Kukuha na lang ng yan yung pera. Tatay, hayaan mo na. I-assist kayo ni attorney, kumuha ng grab taxi. Kung anong address ninyo. Thank you po. Thank you po. Pa-assist na lang, may, Opo, yes. may lakad pa ako eh. Kung okay na rin doon, natawag ko na kay Director Steve yan. Yan. Sino ang bahala doon? Okay na yan, okay na. Sensya ka na, lagari ka. Yes, yes, okay lang po. Thank you po. Sige tatay, at ako'y may lakad pa. Sasama kayo kay attorney dahil magpapaserox. Opo, opo. Akit Brother. muna tayo. Dami ko ng atraso sa iyo. Wala po yun, Kong. Pagkano punta niyo ng Kokodo? Yes. Thank you. Ano pa matulong? Okay, sige. Thank you. Thank you. Bye-bye. The next day. Parang ito yung mga idol, parang ito yung part 2, no? Kumbaga parang pinalo up ni Congressman Bosita yung nangyari dun sa matanda. Mandakan niyo mga idol, ha? 78 years old na yung matanda, no? Nagpabalik-balik. Hindi man nagpabalik-balik. Nagpalipat-lipat, no? Ng branches ng LTO, mga idol, para lang masikaso. Ang dami niya na pinagagawa. Pero, mga idol, si Congressman Bosita lang ang susi, no? Tinatawag natin, Congressman Bosita is the key. Alright, sa Senado. Executive. Si Ma'am Che. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, tinulungan po kami ni ma'am. Ano ng balita? Tapos na po. Magawan. Wow naman. Ito si Ma'am Che. Ayan ka na lang ayoko. Gusto ko ipakilala. Boss, wag. Sige. Magagalit mga bulang ko niyan. Sige. Oh. Si Eddie. Nasa ano sila, may meeting boss. Tulong niya is 5 minutes matapos. 5 minutes? Oo naman. Sir, wala pa yata. Hindi. First step, in-encode.
No, tapos na yung data take. Di ba? Second, Wala na. emission test. Yes, sir. No. Yes, sir. Oo. Alam ni Ma'am Che yung kwento ng kotse mo. Ito kasi, OFW. Tama? Yes, sir. Dahil siya ay law-abiding citizen, yung kanyang kotse, para bang ipina-storage niya, Opo. sinubmit yung ORCR, Yes, Marina. na ibig sabihin, LTO, hindi ko ito gagamitin, hindi ko marirenew reso, i-storage natin. Tama po. Yes, sir. Then after ilang years, tatay? Sir, 20. After 20 years, Yeah. Nakita Up- namin 20 mm, years. after 20 years, andito na siya sa Pinas, Oo. may sentimental yes, may sentimental value. Siyempre, gusto mo legally magamit. Siguro hindi alam ni Ma'am Che. Yes, sir. 7 LTO district offices. Nakita namin, sir. Nakita ko. Saan mo nakita? Hindi na mag-aralan yung papel niya. Tinulungan ko rin si Attorney Lance. Bakit masyado? Oo. Nagtulungan kami ni Attorney Lance. Nakita ko nga po na maraming pinuntahang LTO. Oo. 7 LTO district Medo, offices. PUVRC, Diliman, Marilao. Tapos meron pa, Cabanatuan, Nueva Ecija. Basta may Nueva Ecija pa ata. Paano mo nalaman? Sir, pinag-aralan ko yung papel. Bakit bawat punta mo may Sir, engagement? Iba-iba kasi, sir, yes, eh. sir. May, Iba-iba. may notification. Mayroon pong mga date na Grabe. Release namin, sir. Tapos, kasi ang unang-unang titignan dyan is yung file number. Yung pinaka-mother file nung sasakyan kung saan siya nag-originate. Sila kasi ang mag-i-initiate ng take-on. Yun nga si Manila East. Madam, sa ngalan lang ng public service, si tatay, makikita mo, law-abiding citizen, di ba? After 20 years, gusto niyang maparehistro uli. Opo. Nagko-comply siya, ipina-test niya, pina-inspect niya yung unit, Yan, opo. and still, roadworthy pa rin. Kasi na-preserve niya eh. Opo. Ang tanong ko, Madam Che, dahil 7 LTO offices pinuntahan niya, and dahil na-prostrate siya, walang nag-attempt tumulong sa kanya, kaya naisipan niya, lumapit sa aming office. And upon our evaluation, nakita namin legally, pwedeng marehistro ulit, di ba? Basta iti-take on siya sa system. Yes. At siyempre, hindi naman yung kami tutulungan kung talagang hindi pwede. Opo. And ito ang result, Yes, okay na. na legally pwedeng marehistro uli. Ang nakikita ko, may mali. Kasi doon sa 7 district offices, kahit isa walang nag-attempt na siya ay tulungan. Pero dito sa LTO Central Office, with the help of Attorney Lance and Executive Director Attorney Greg Pua, and of course, the ASEC. Kay ASEC naman kasi, basta tama, walang problema. No question asked. So, yun yung isang gusto nating may correct. Dapat wala ng Congressman Busita na e-EPAL. Hindi na kailangan lalapit kay Executive Director. Hindi na kailangan lalapit sa LTO Chief. Especially katulad ni Kuya, OFW, senior citizen. No? Pero hindi ko alam Iko-consult ko sa lawyer kung tama ba na susulat ako kay ASEC on behalf of Kuya, asking ASEC to explain kung sino yung pagpaliwanagin lahat ng district offices. Imagine kung ang isa sa district offices may malasakit, alam yung tamang public service. Kasi pag nasa position ka, dapat medyo makulit ka in the sense na, tatay, bakit ba ito? Ang tagal-tagal na, hindi na riso. Ay, ma'am,
Yan po kasi in-apply ko ng storage dahil nang hindi ko maasikaso. Ako po kasi OFW. So at least kung medyo makulit, nalaman si tatay ay more than 20 years OFW, sabi nga, bayaning Pilipino, no? Tapos ay senior citizen, doon pa lang may merits na na kumbaga kung ikaw ay tamad, kahit papano, dating OFW tapos senior citizen, may interest kang tumulong. So imagine, nakapito silang units, office, pero ang recommendation ni Madam Che, wag ko na lang balikan yung 7 district offices. Sobrang bait mo naman. Ayos naman po, saya. O ganito na lang. Hindi naman tayo magkakaaway. Kapag may kapareho ni tatay, senior citizen, lalo pa kung OFW, no? Pag naulit pa, magsampa na kami ng kaso talaga. Tama po ba? Opo. Hindi, I am not saying mas magaling ako kay Madam Che. Kasi, kahit ayaw ni tatay at ni nanay, pwede ako magsampa ng kaso administratively. Iba kasi, Madam Che, yung kasong kriminal at saka administrative case. Kasi nanay, pag kasong kriminal, pag ikaw ang biktima, ikaw ang magsasampa. Hindi pwede ako. Pero pagka criminal case, ang mahalaga sa akin, ebidensya. Pwede akong mag-file ng complaint administratively. Kasi ang interest natin, yung taong bayan at saka interest ng LTO. Kasi katulad nito, hindi alam ni ASEC, may nangyayari palang ganon. Oh. Ay di, ang sama ng impact against LTO. Dapat sana hindi. Pero dahil mabait si Ma'am Che, Brother Matt, with respect to tatay, i-absolto na natin yung 7 district offices na pinuntahan mo. Ano? Sir. With the warning na kapag naulit yung ganitong insidente, hindi ka na pwedeng makiusap sa akin. Yes. Tama? Magsasampa na tayo ng kaso. Administratibo. No? Si tatay pa naman, itang-kita mo, more than 20 years. Si tatay tsaka si nanay Pero alam mo, hulog ng langit si tatay. Why? Nagsumbong siya sa ating opisina, na-action na natin, lumapit tayo sa LTO Chief tsaka sa Executive Director with the help of Attorney Lance and Madam Che. Magsisilbing warning ito sa iba na LTO district offices na hindi ginagampanan ng tama ang trabaho. Agree? Yeah. O, sige. Salamat. Thank you, boss. Okay. So, masaya ka na, tatay? Yes, sir. Yes, sir. Magagamit mo na ang iyong Sasakyan. Volkswagen. Beetle. Okay, sir. Thank you, sir. Model 72. 72. Ilang years old na siya ngayon? 52. 52 years nga. Ano na siya? Tawag doon? Golden. Madam Che, ilang taon ka na? Secret. Secret. Ito, brother, ilang taon ka na? 54. Okay, edad ni Kuya. 54. Yung sasakyan, kuya, yung Volkswagen ni kuya, 52 years old na. Oh, I May like sentimental value. Ikaw ay it. 54. Mas matanda ng 2 years na. 2 years. Ikaw. Tama ba? Oo, 2 years old. 2 years old ka nung nabili niya yung Volkswagen. Sir, bigay lang. Bigay lang po, hindi ko binili. Bigay. Natakot siyang magkakaso eh. Sinong nagbigay sa'yo? Baka meron pa. Carlo. Yung Volkswagen ni Kuya, 52 years old.
Pero Oo. gumagana. Gumagana pa. Pero dahil na-preserve ng maayos at isinorender ni tatay 20 years ago yung ORCR, kaya legally hindi niya ginamit yun, naka-preserve. Tapos ipina-emission test, pina-inspect, roadworthy pa rin. Kaya eto, nakarehistro na naman. Galing. Pero hindi pa sinasabi ni tatay kung sinong nagbigay, baka meron pa. Tatay, ibulong mo sa akin. Bulong mo. Sir, yung kapatid ko, Kapatid mo, buhay pa yung kapatid mo. 92. 92 years old. Ang kapatid niya. Ikaw, ilang taon na tatay? 78. 78. Na-high moral ako kay tatay kasi 78 years old. And ito, sasabihin ko na yung sikreto ko. 58 years old ako. Si tatay, 78. Ibig sabihin, kung loloobin ng Diyos, may 20 years pa akong maglilingkod sa taong bayan. Sir, hindi lang ganun katagal. Mas matagal pa doon. Ba, miri pa si tatay, no? Di ba? Oh. Ay kung magtiwala sa atin ng taong bayan, magsenador tayo. May 3 terms akong magsisenador. No? Number 1. Grabe. Number 1. Ano? Sir, Number 1. Number 1. So, sa ngalan po ni tatay, more than 20 years sa ibang bansa, kami po ay nagpapasalamat kay LTO Chief, Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza, and kay Executive Director Attorney Greg Pua, and yung kanyang assistant Attorney Lance Tan. Memorize ko. And of course, nandito si Ma'am Che. Ayaw ipakita yung kanyang beauty. Oo. At meron po tayong verbal arrangement or agreement ba yun? Kay Ma'am Che. Hello? Wala akong kinalaman dyan. Ayaw niya na Ayaw padamay. ayaw niyang mag-file tayo ng complaint against 7 district officer. Kasi, bakit district officer? May tinatawag na command responsibility. Yung mali nung tao niya, mali niya yun eh. No? Pero okay na rin yun kasi hindi naman ang purpose natin walang yain o abusuhin ang kapwa. Yung gusto natin ay yung mali may tama. So, Carlo, ang ano lang natin, sana wag nang maulit pa. Para pag naulit pa na yung OFW, especially senior citizen, hindi bigyan ng tamang serbisyo, mag-file tayo ng complaint. No? Oo. Para wag nang maulit pa. So, tatay, salamat po ng marami. parang awarding ng yan. Yan. Sige pa. Yan. Hindi, nanay, dito ka sa tabi namin. Di ba, isang picture nyo lang po, kayo na lang po ni tatay. Hindi, kami tatlo. Okay. Oo, parang awarding ceremony ito eh. Sige, okay lang po. Okay po. 1, 2, 3. Isa po. 1, 2, 3. Okay. Wala si Asek eh, dapat kasama natin siya eh. Dumanaw sa tapat ng office niya, wala. Ay si Ma'am Che, ayaw naman niyang umextra. Baka daw siya ay May ganda-ganda. ma-discover ng Regal Films. Cinemax daw, sir. Di ba? Oo. So yan, tatay. Oh, masaya ka na niyan. Opo, maraming po salamat. Maraming po salamat. At sinong magmamaneho niyan, tatay? Eh, yung pong anak ko, Ilang taon siya? 40 na po yun. Grabe. Tatay, curious lang ako. Anong kulay ng Volkswagen mo? Gray po. Gray. Gray. Ang ganda niyan, ito kasing Volkswagen, pag dumadaan sa kalsada, hindi ko alam kung saan na
nakuha nung mga bata yung gimmick na pag dumaan na tayo tapos sumasaludo. Alam mo yon? Ewan ko. Kasi may uncle ako na si Tito Oji. Pag nakakasakay ako sa Volkswagen niya, nag-a-attention yung mga bata. Sumasaludo. Bakit binibigyan na? Nanay, may picture ka dyan ng... Ay, ito. Yan po. Yan po. Picture niya. Classic. Classic talaga. Makikita mo, Original ano ba yan? makikita mo, wag mo na ipakita si Madam. Salamat po. Okay. Madam, makikita mo na talagang kahit ikaw, kahit hindi mo matest, i-approve mo. Makikita mo na talagang na-preserve, no? No? O, kita mo talagang makikita natin yan, oh. Makikita natin na talagang na-preserve. Sige. Bilat sa init. Tatay, congratulations. Ma'am Che, pakisabi kay Executive Director. Pagod nararamdaman, ngunit diretso sa pagpihit ko malaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. So yun mga idolo, hanggang dito na lang tong video na to mga idol, no. Sobrang maraming salamat. Mantakan nyo mga idol 7 district offices ang pinuntahan ni tatay, no. Walang nagkasikaso, walang pumansin, no. Kawawa naman talaga yung matanda mga idol, senior citizen yun 78 years old. Paano na lang mga idol kung walang Congressman Busita, no, na pwede mong sumbungan, di ba? Paano na lang mga idol, ano na mangyayari, no, sa ating maliliit na mamamayan, di ba? So yun lang mga idol, hanggang sa susunod. Maraming salamat. Ciao. Mas matanda pa sa iyo ng 11 years old. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawing lahat, mabuhay lang ng marangal. Kahit pa may sandaling tila pa natatapakan ng karapatan sa para sa bayan. Sana'y nararanasan, di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan. Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Kalaw, bitbitin mo yung bag ni tatay. Pag may nakita kang senior citizen, may bitbit, ipagdadala mo. No? Santa Maria, pagka tatay, pagkakataon din na niloob ng Diyos at masuporta ng taong bayan, nagsinador ako, papasyal ako sa iyo. Papapicture tayo sa loob ng Volkswagen. Ng mga mali, dulot ay kalituhan, kaya't laging nauuwi sa pagpataw ng multa na may si tatay, pag pumupunta kayo dito, nagko-commit kayo. agawin pa nila perang dapat sa pagkain ng pamilya at iba. Saan? Sanang gastusin sa tahanan, minsa'y walang-wala pa ngayon. Alam ko na kung Tapos? sinong dapat takbuhan, sinong dapat kong tawagan na pwede kong sandalan. Ate, isasabay na namin kayang kayo. ipagtanggol ang sino man. Isasabay na namin kayo, nanay. Bababa namin kayo sa sinasabi Ipaglalaban nyo. ng karapatan bilang Sakayan. isang malayang mamamayan sa bansang Sa tinutungtungan. bus stop. Ito'y munting panawagan sa Congrats, ha? kinauulan. Pakinggan mga hinaing Kasi, kung binibingihan. Nararamdaman ko yung damdamin ni tatay. Yung sasakyan mo na iningatan mo. Kasi pag hindi mo na-resto yun, parang basura na eh. Tama po ba? Sayang. No? Hintay natin si ano. Ibababa namin kayo sa sakayan. Yung pong ano, tawag to, naubos na yung aking ano, Sticker po. sticker. Bigyan ko po kayo. Ay, bibigyan po namin.